Saglit na ipinaliwanag ni Huawood kay Flowers and Moon Journey, hindi itinuturo ng sekta ng Luo ang mabilis na pagtitipon sa malakas na enerhiya. Malakas ang mga mamamana dahil kaya nilang umatake mula sa lupa. Kaya nilang umatake mula sa malayo. Ngunit malinaw din ang kanilang kahinaan. Kapag nakalapit ang isang cultivator, madalas nawala na silang oras upang tipunin ang malakas na enerhiya upang bumaril. Ang mabilis na pagtitipon sa malakas na enerhiya ay maaaring lubos na bumawi sa kahinaang ito. Tumanggo ng tame time si Flowers and Moon Journey. Salamat po, Elder Hua, sa inyong patnubay. Magsisikap po ako. System notification, loyalty increased by 10%. Bahagyang nagulat si Lasho na ganoon kalaki ang itinaas ng kanyang katapatan. Bagamat maraming formalidad si Flowers and Moon Journey, siya ay walang muwang at tila may kaunting karanasan sa mundo. Gayunpaman, hindi lamang siya. Hindi pa siya ganap na nasa siren ng mundo. Ang pagbibigay sa kanya ng pamamaraan ay isang maliit na bagay lamang. Samantala, sa isang tahimik na maliit na tirahan, isang nakasuot roba na cultivator ang lumapit sa likuran ni Kuya upang magulat. Sect leader, gaya ng iyong hinulaan, may nagpadala nga ng impormasyon sa Evil Sky Pavilion. Tanong ni Kuya, alam mo ba kung saan nanggaling ang impormasyon? Sumagot ang subordinate, mula sa loob ng palasyo. Kakaiba, palaging hinahamak ng master ang pakikitungo sa mga puwersa ng palasyo. Paano ito nangyari? Dahan-daw ang lumuwag ang noo ni Kuya. Ipaimbestiga sa ating mga especially iya sa palasyo. Naniniwala ako na normal ang pagkilos ng taong ito. Kung gayon, makikisabay tayo sa kanyang plano. Pagkatapos gumawa ng mga kaayusan, inalis niya ang kanyang roba at nagsimulang magmasid. Dahil ang kanyang paglilinang ay tinataka ng kanyang master, sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang basagin ang banal na sumpa. Ngunit sa kasamaang palad, walang senyales ng panghihina ang sumpa ng pagkakagapos sa katawan. Tiningnan niya ang mga libro at dokumento tungkol sa sumpa sa kanyang harapan, umiling, at sinabi, ang bulag na pananampalataya sa mga libro ay mas masahol pa kaysa sa wala. Ang mga pamamaraang inilarawan sa mga libro ay ganap na walang silbi. Mayroon akong kailangang puntahan, ang Lotus Platform. Nagmadaling nagpayo ang isang nakasuot robo na cultivator, sect leader, wala kang paglilinang ngayon. Masyadong mapanganib ang pumunta roon. Pinutol siya ni Kuya, alam ko. Ngunit may ilang bagay na dapat gawin ng personal upang makatiyak. Ipabatid sa 5 daga na maaari na tayong umalis. Ang Lotus Platform ay kilala bilang isang lugar para sa iba't ibang sekta upang talakayin at pagdebatehan ang tao. Ito ay nahahati sa isang itaas at isang ibabang bahagi. Ang itaas ay ang plataporma at ang ibabang bahagi ay hugis tulad ng bumubukad na mga talulot ng lotus na umaabot ng ilang milya. Ang bawat dahon ng lotus ay suportado ng isang higanteng haligi, at ang bawat haligi ay napapalibutan ng hindi bababa sa 5 palanggana ng apoy para sa pag-iilaw sa gabi. Ang lugar sa ibaba ng plataporma ay isang lugar kung saan inilalagay ang mga dahon ng lotus. Ang mga dahon ng lotus ay nakalatag sa bluestone, habang ang plataporma mismo ay nakalatag sa marmol. Lampas sa Lotus Platform ay may iba't ibang mga bahay tuluyan at mga lugar ng pagpupulong na napapalibutan ng mariringal na gusali na may napakagandang tanawin. Sumiklab ang talakayan sa gitna ng karamihan. Nang marinig ang paglalarawang ito, tila iba ito sa iyong nakikita. Ha, awkward na ngumiti ang nagsasalita. Iyan ang paglalarawan ng travel guide. Malamang na hindi man lang alam ng manunulat ang kanyang isinulat. Sa panahong ito, napapalibutan na ng mga manunood ang Lotus Platform. Araw-araw, taon-taon, ngayon ang 14 na araw. Nagpadala na ba ng hamon ang Heaven Sword Sect sa Evil Sky Pavilion? 3 na ang kanilang ipinadala. Ang Lotus Platform ay 13 sa ngayon, malamang na may isa pa mamayang gabi. Narinig ko na ang hamon kahapon ay puno ng panlalait, at dahil sa init ng ulo ng Old Devil, malamang na magpapakita siya. Hindi malinaw kung kaninong kaiyahiyang ideya ito, ngunit nagpatuloy ang mga talakayan sa ilalim ng Lotus Platform, habang ang plataporma sa itaas ay mas tahimik.
Nakaupong nagmumuni-muni si Luo Xingkong na nakapikit ang mga mata, hindi nakikinig. 10 upuan sa likuran niya, bawat isa ay inuupuan ng isang taong may espada. Bukod dito, may nakasabit na bandila sa plataporma na may 8 malalaking karakter, para sa pagpatay sa aking anak, hindi ko ibabahagi ang langit. Sect leader, hindi ibabahagi ng demonyo ng masamang langit ang langit. Hindi na ba darating ang Sky Pavilion? Sabi ng isang elder ng Heaven Sword Sect na may galit na ekspresyon. Iminulat ni Luo Xingkong ang kanyang mga mata at tumingin ng malalim sa langit. Hindi kailangang magmadali. Labis na hinamak ng matandang lalaki ang Evil Sky Pavilion. Darating siya ng mas maaga o mas huli. Mainitan ang ulo ng matandang demonyo. Hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Sect leader, sinipsip ng matandang demonyo ang kapangyarihan ng harang. Maaaring napakalakas niya. Hindi na kailangan pang kumbinsihin ako. Parang palaso na nasa busog na dapat itira. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakakulong, wala ba akong ilang mga trick sa aking manggas? Patay na si Chang Feng. Wala nang saysay ang buhay ko. Kung darating ang matandang demonyo, tandaan ninyong kumilos ayon sa aking plano. Sabay-sabay na sumagot ang 10 tao sa likuran niya, ayon sa inyong utos. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali at hindi pa rin nakakakita ng anumang senyales ng Evil Sky Pavilion, nagsimulang manukso ang mga manunood. Master Luo, ipadala na ninyo ang 14 na sulat ng hamon. Iminumungkahi ko na insultuhan ninyo rin ang kanilang mga magulang. Sinuri ni Luo Xingkong ang karamihan, nananatiling tahimik. Maghiwa-hiwalay na. Akala ko may kapana-panabik na makikita. Tila totoo ang mga chismis. Ang Evil Sky Pavilion ay hindi na talaga ang dati. Gaano ito kalakas noon? Sino ang nang-ahas na tumanggi sa Evil Sky Pavilion kahit minsan? Isang buntong hininga ang sinundan ng mga bulong-bulungan. Ang Heaven Sword Sect ay magiging sikat sa mundo ng paglilinang. Ang demonyo ay pumapatay ng walang diskriminasyon, nagdudulot ng kaguluhan kahit saan, gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Dapat siyang alisin ng lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Luo Xingkong, utos na ipadala ang 14 na sulat ng hamon sa Evil Sky Pavilion. Sa ibaba, tahimik na sumagot ang isang disipulo ng Heaven Sword Sect, sect leader. Ang disipulo na responsable sa paghahatid ng 13 sulat ng hamon ay hindi pa bumabalik, at malamang na nakatagpo na ng kapahamakan. Dumilim ang mukha ni Luo Xingkong nang marinig ito. Magpatuloy sa pagpapadala. Hayaan ninyong malayang buuin ang nilalaman ng mga sulat ng hamon, basta't mapilitan ng Evil Sky Pavilion na tumugon. Ang mga takot mamatay, itapon sila mula sa Heaven Sword Sect kaagad. Gantimpalaan ng 1,000 kwento ng ginto at ang panloob na Tai Sword Technique sa mga handang maghatid ng sulat. Sa pangako ng isang malaking gantimpala, palaging may matapang na individual na hahakbang. At agad na nagboluntaryo ang isang panlabas na disipulo ng sekta. Galit na sinabi ni Elder Luo Xing, "Oo. Hayaan ninyong isulat ng mga manunood ang sulat ng hamon na ito." Nang matapos lamang siya, biglang sumigaw ang isang tao, "Ano iyon? Mukhang shooting star." Hindi, paano magkakaroon ng itim na bahagi ang isang shooting star? Ang bagay na kahawig ng isang bulalakaw na may mahabang buntot sa mga ulap ay masyadong natatangi at agad na nakilala ng isang may karanasang cultivator, Cloud-Piercing Flying Chariot. Ito ang Evil Sky Pavilion's Cloud-Piercing Flying Chariot. Takbo! Sa sandaling lumitaw ang lumilipad na karwahe ng Evil Sky Pavilion, natakot sa gulat ang mga manunood. Bagamat ang impluwensya ng Evil Sky Pavilion ay hindi na ang dati, hindi pa rin ito kayang pukawin ng mga maliliit na tauhang ito. Si Luo Xingkong, gayunpaman, ay hindi natakot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malakas na pagnanais para sa labanan. Sa wakas, dumating na sila. Ang Cloud-Piercing Flying Chariot ay bumagal at huminto ilang 10-10 metro sa itaas ng Lotus Platform. Ang ilang mga cultivator na hindi pa nakakakita kay Lasho ng personal ay humanga sa pagkamangha. Ito ang Pavilion Lord ng Evil Sky Pavilion, ang Master ng 9 Great Demons. Ang batang babae na iyon ay dapat ang pinakabatang babaeng disipulo na si Chi Yuaner. Mukha siyang walang karanasan ngunit pumapatay siya ng walang kurap.
Inilipat ni Little Yuaner ang isang upuan sa likuran ni Lasho at sinabi, "Master, maupo po kayo." Mukhang nalulugod si Lasho. Mahusay ang batang babae, ngunit hindi siya. Sa wakas ay nagiging isang maalalahanang maliit na katulong. Sa tabi niya, mukhang napahiya si Hua Wudao, nagtataka kung dapat din siyang magdala ng sarili niyang upuan. Isang babaeng disipulo na mabilis na nakapansin ay nagdala kaagad ng isa pang upuan. "Ikaw ba si Luo Xingkong?" Ang boses ni Lasho ay gamulong na parang kulog na sumasagasa sa mga manunood sa ibaba na humanga, gaya ng inaasahan sa Grandmaster ng Evil Sky Pavilion. Masigla pa rin siya, ang kanyang boses ay malakas at maluningning tulad ng kanyang kabataan. Tumugon si Luo Xingkong na may malalim na mapanuyang tono, "Akala ko hindi ka mangangahas na magpakita." Kahit na pagkatapos ng 13 sulat ng hamon, kailan naging duwag ang Evil Sky Pavilion. Hindi siya pinansin ni Lasho, sa halip ay bumaling sa kanyang mga disipulo, "Ang maliit na Heaven Sword na ito ay ipinauubaya ko sa inyo." Agad na lumundag si Ming Shirin, sabik, "Fifth Junior Sister, ikaw ang bahala sa pagmamaneho. Ang paghawak sa Taiman ay hindi nangangailangan ng mataas na paglilinang. Si Zhao Yu lang ay sapat na. Matanda, hindi ka karapat-dapat humarap sa aking master." Malamig na tumugon si Luo Xingkong, "Kung karapat-dapat ako o hindi ay hindi mo dapat pagpasyahan. Anak mo si Changfeng, tama ba? Ang gayong basura ay nararapat mamatay, at nang ahas kang hamunin ang aking Evil Sky Pavilion. Napakabaho ng iyong bibig. Isa ka ba sa 9 beasts ng Evil Sky Pavilion?" Ang palitan ng panlalait ng dalawa ay iniwan ang mga manunood na natigilan. Hindi nila inaasahan na ang Heaven Sword Sect ay mangangahas na harapin ang Evil Sky Pavilion ng harapan. "Hindi ka karapat-dapat sa aking personal na pamamagitan. Ang tanging karapat-dapat sa aking atensyon ay ikaw." Sinabi ito ni Luo Xingkong habang nakatingin ng diretso kay Lasho. Ang huling 3 salita ay malinaw na itinuro sa kanya. Patuloy na nagmuni-muni si Lasho, walang interes na tumugon. "Kung gusto mong hamunin ang aking master, talunin mo muna ako." Unang nagsalita si Ming Shirin at aalis na sana sa lumilipad na karwahe ng ika-uwi ni Luo Xingkong ang kanyang kamay at agad na humakbang pasulong ang 5 sa 10 tao sa likuran niya. Ang huling 3 salita ay malinaw na itinuro sa kanya. Ang huling 3 salita, ang 5 nangungunang disipulo ng Heaven Sword Sect, sino ang nangangahas na bumaba para sa laban? Si Duan Musheng, na hawak ang kanyang Overlord Spear na puno ng diwa ng pakikipaglaban, ay nagpahayag, "Ako." Okto na sana siya nang sumingit ang isang elder ng Heaven Sword Sect, "Ako ang bahala dito." Nang makita ito, dahan-daang tumayo si Hua Wudao at pagkatapos ay lumundag sa Lotus Platform. "Ako ang mauna." Agad na sumugod ang 5 disipulo, pinalibutan si Hua Wudao sa gitna. Nang makita ang kanyang pagdating, umatras si Luo Xing. Naintindihan ni Ming Shirin ang estratehiya ng kalaban. "Master, naglalaro ng mga trick ang matandang lobo na ito." Bahagyang tumanggo si Lasho, hindi nababahala. Ang paglalaro ng mga laro tulad ng karera ng kabayo ng TNG ay walang saysay, lalo na't umabot na si Hua Wudao sa antas ng 7 dahon at ang kanyang 6 Union Seal ay walang kapantay. Paano magiging laban ng 5 ito na nasa Divine Court Realm lamang? Ang 5 disipulo na may hawak na mahahabang espada ay mabilis na umikot kay Hua Wudao, bahagyang nanginginig ang kanilang mga espada sa ilalim ng impluensya ng malakas na enerhiya. Ngumisi si Luo Xingkong, kaya't si Elder Hua Wudao ng Cloud Sect. "Tunay akong napapahiya para sa iyo." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hua Wudao. Sa kanyang Evil Sky Pavilion, tinanggap na niya ang mga paghaharap na ito. Mula nang sumali siya sa Evil Sky Pavilion, alam niyang nakatakda siyang harapin ang mga hamong ito. "Sige." Sabay-sabay na iwinasiwas ng 5 disipulo ang kanilang mahahabang espada, tinatamaan si Hua Wudao. Pagkatapos ay ginamit ni Hua Wudao ang 6 Union Seal, agad na pinalibutan ang kanyang sarili ng 6 na karakter ng seal script na hindi tinatablan ng pagtagus, na nagiging sanhi ng lahat ng espada na malakas na enerhiya na sumabog laban sa 6 Union Seal.